Pasensya na po kayo, Lola. Pero kailangan lang po namin ng tulong ninyo. Makikisilong lang po sana kami kahit sandali. Kawawa naman sila basang-basa. Pwede naman silang manatili muna dito habang bumubuhos pa yung ulan. Ayan ang traitor! Ang nanira sa buhay namin! Ang gumamit sa apo ko! Nararapat lang na mamatay siya! Ang paghahangad ng sobra ay may kapalit na mabuti at masama. May matalik akong kaibigan, isa siyang photographer. May matinding pangarap para sumikat. Pero sa sobrang paghahabol niya sa tagumpay, kaya niyang gamitin ang kahit sino. At sa kwento kong ito, ay dito ko natuklasan na kapag ang pangarap ay sinamahan ng maling intensyon, kapahamakan ang kapalit. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Sino yan? Mario! Buksan mo to, dali! May good news ako sa'yo! Oh, ano naman yung dala mo, Ramil? Pare, may sinalihan akong photography contest. Malaki ang premyo kapag nanalo ako. Naku, makikilala ako sa buong bansa. Oh, yes yun ah. Pero sigurado ka ba? Alam mo namang hindi madali yan, di ba? Kaya nga nandito ako kasi kailangan ko ng kasama. Ikaw ang magiging alalay ko sa biyahe ko. Basta tulungan mo ako ha. Siguradong panalo ako dito. Saan naman tayo pupunta? Sierra Madre. Sierra Madre? Sa kabaan ng Cagayan Valley patungong Quezon Province, sigurado ka ba? Oo, sabi kasi ni Coach Tomas, nandun daw yung perfect spot para sa magandang shots. Ano, game ka ba? Total, ayaw mo namang sumali sa mga ganitong contest kaya tulungan mo na lang ako. Kung yan ang gusto mo, sige, sasama ako. Basta Ramil huwag kang gagawa ng mga makakasakit sa iba para lang sa pangarap mo. Huwag kang masyadong praning. Picture lang to pare. Ano bang masama dun? Hindi na ako nakaayaw pa sa pakiusap ni Ramil. Magkaklase kami sa photography class pero magkaiba kaming dalawa ng dahilan bakit yun ang kinuha naming kurso. Ako dahil lang sa hobby ko, ang pagkahilig sa magandang larawan, pero si Ramil, siyang may matinding ambisyon na makilala bilang pinakamagaling na photographer. At wala namang kaso sa akin yon. Sigurado ka ba, Ramil? Ang layo at ang hirap ng bundok tapos delikado pa. Alam mo naman na mataba ako kaya huwag mo akong obligahin na mabilis kumilos ha. Relax ka lang. Kailangan lang naman natin. Maaga tayo para makakuha tayo ng rare shots doon. Panalo na ako niyan sa contest kapag ka ganun. Sana naman, huwag masayang yung tutunawin kong taba sa pag-akyat ng bundok. Dapat manalo ka talaga, no? Oh, mukhang yan na yata yung van na sasakyan natin. Tara na, para hindi tayo gabihin sa daan. Sana lang hindi ito maging komplikado. Isakay mo na yung mga gamit natin para makaalis na tayo. Oo na! Masyado ko naman excited pare. Di alata Para kasing naamoy ko na yung tagumpay sa pagbabalik natin Feeling ko ako talaga mananalo. Tiwala naman ako sa'yo pare. Magaling kang photographer kaya tiwala ako sa kakayahan mo. Alam ko naman yan. Magaling talaga ako kaya nga sigurado na yung pagkapanalo ko Basta walang magbabago sa ating dalawa kapag sikat na ako Ikaw pa rin ang best friend ko. Oo na. Sana matupad lahat ng mga ninanais ng puso mo ha. Tingnan mo to. Sierra Madre ang pinakamagandang lugar para sa contest. Ilang kakaibang subject ang makukuha natin doon at may ilog at magagandang tanawin. Perfect! Oo pero seryoso ka ba talaga? Medyo liblib kasi yung lugar na yun Baka mamaya wala tayong makitang karapat-dapat sa shot na gagawin mo. Huwag kang magalala. Basta may camera ako at lahat ng mga kahanga-hanga doon, ipipicturan ko. Ang mahalaga makakuha ko ng kakaibang shot at kakaibang tema. Mukhang uulan Medyo madilim yung paligid. Perfect! Mas dramatic ang kuha kapag may ulan at ulap. Mario, kailangan mo lang maging handa sa magic na lente. Baka nakakalimutan mong photographer din ako ha. Mabuti pa, ikain ko na lang muna tong haba ng biyahe na to.
Magdadapit hapon na nang makita namin ang magandang view ng Sierra Madre sa malayo. Malapit na rin kami sa paanan ng bundok. Tahimik ang paligid, walang trapiko at may kakaibang lamig ng hangin. Habang palapit kami sa bundok, nakakaramdam naman ako ng kilabot at matinding kaba. Tignan mo yan oh. Para tayong nasa ibang mundo. Di ba? Perfecto para sa contest. Nandito na tayo. Grabe, ang sarap ng hangin na talaga perfect ang aura dito sa paligid natin. Magtanong-tanong kaya tayo kung saan tayo pwedeng tumuloy pansamantala. Magandang hapon po sa inyo lahat. Pasensya na po kayo kung naistorbo namin kayo ha. At anong pakay nyo sa baryo namin? Hindi po kayo ang pakay namin dito, Manang, kundi yung Sierra Madre. Aba, mukhang matalim ang bunga nga ng isang to Pasensya na po kayo sa inasal na kaibigan ko. Gusto ko lang po sana tanungin kung saan kami pwedeng umupa ng isang maliit na kwarto. Pag-iingatan mo ang mayabang mong kasama, iho. Hindi basta-basta pinapasok lang ang bundok. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi nyo ba alam na may mga kwento tungkol sa lumang bahay kubo roon? Hindi basta-basta lang ang lugar na yun. Ganun po ba? Sige po, tatandaan po namin yan. Sinasabing may maglola roon, isang matanda at yung apo niya nakakaibang itsura. Hindi nila gusto ang sino mang lumalapit ng basta-basta. Mas mabuting maging maingat kayo. Ayaw naman po, Ginang. Relax lang po kami. Kakaibang subject lang ang hinahanap namin para sa contest. Huwag kayong magpapadala sa itsura at huwag kayong basta-basta magtiwala. Ang bundok na yun, hindi lahat ay tulad ng tao. May multo po sa bundok na yun? Pare naman. Huwag kang ang kinakabahan. Basta may camera ako, lahat magiging kontrolado. Mabuti po maghanap na tayo ng matutuluyan. At kung wala, sa tent na lang muna tayo matulog sa ibaba ng bundok. Habang naglalakad kami ni Ramil para maghanap ng matutuluyan, ay hindi maiwasang mapatingin ako sa mga taong naroon. Ang iba ay nagbubulungan at ang iba naman ay tila may gustong sabihin. Ilang bahay na ang napagtanungan namin at wala pa rin kaming nakita, kaya nagpasya kaming sa tent na lang matulog ng gabing yon. Mabuti na lang at may dala akong makapal na jacket. Tama pala to. Sakto, sa tent tayo matutulog. Pasensya na pare ha. Basta, ang tagumpay ko, tagumpay nating dalawa. Bibigyan kita ng komisyon kapag nakuha ko yung premyo ha. Aba, hindi ko naiindihan yan ha. Dagdag food allowance ko rin yan eh. Kakaiba ka talaga pagdating sa kainan. Mabuti pa, magpahinga tayo para maaga tayo makaakyat ng bundok bukas. O sige, mauna ka na. Magpapantok lang din ako sandali. Ay, ang ganda dito no, parang hindi nakakatakot. Sino yan? May tao ba dyan? Ikaw lang pala. Tinakot mo pa ako. Bumalik na ako sa loob ng tent at mahimbing nang natutulog si Ramil. Laman pa rin ang isip ko ang sinabi ng Ali kanina tungkol sa maglola. Pero kung totoo man, mapanganib ang gagawin namin ni Ramil pag nagkataon. Halos mag-uumaga na nang makatulog ako dahil sa iba't ibang huni ang naririnig ko sa paligid. Teka, nasan kaya si Ramil? Uy, tara na! Ang ganda ng liwanag ngayon. Sayang kung hindi natin makukunan. O sige, susunod ako. Kukunin ko lang dito yung backpack ko. Pare, naramdaman mo ba yun? Ang alin? Parang may ibang sumusunod sa atin eh. Alam mo ikaw, kakatulog mo yan ng busog eh. Kahit gising ka, para kang binabangungot. Perfect! Ito yung hinahanap ko. Alam mo, ang dramatic ng kuha. Kung makakadagdag lang ako ng mga shots mula sa loob, nako, panalo na to. Sigurado ko bang papasok tayo sa loob niyan? Bakit naman hindi? Nandito na tayo. Ano bang kinakatakot mo? Takot?
Sino takot? Naisip ko lang yung sinasabi ng Ali kahapon sa baryo na hindi naligtas dito sa loob ng bundok. Ano ka ba naman? Napakaraming photographer ang pumupunta dito sa Sierra Madre. Pero wala namang nangyayari sa kanila. Wala na akong nasabi. Sumunod na lang ako kay Ramil. Kahit ramdam ko na may bigat sa hangin na hindi ko maipaliwanag. At doon na nagsimula ang unang hakbang namin papasok ng paanan ng Sierra Madre. Dala ang kamera at dala ko rin ang kaba na unti-unting kumakain sa akin. Hindi ba parang alayo natin sa bukanan ng bundok? Ang ganda no? Tamo, puno ng karakter. Parang may sariling mukha. Parang may naririnig akong yabag sa likuran natin. Ay, alam mo, minsan kailangan natin pakinggan ang sinasabi ng paligid. Dito kasi parang bawat puno may kwento. Oh. Bawat anino may tinatago. Gusto mo bang makuha lahat ng yun sa isang larawan? Oo naman. Kasi sa gubat na to, sigurado ako may kakaiba at yun ang panalo. Tanghali na at mainit na rin pero sa ilalim ng makakapal na puno ay nananatiling malamlam ang paligid. Naglalakad pa rin kami ni Ramil at sa malayo ay may naririnig kaming makakaluskos at biglang malakas na yabag. Sa paglingon ko ay isang matandang lalaki na mga ngaso ang lumitaw. Ano ginagawa niyo rito? Alam niyo ba delikado ang mga dayo sa bundok na ito? Magandang tanghali po. Hunting trip po ba kayo? Ang ganda po ng huli ninyo ha. Pwede po bang... Huwag mo akong kinukunan. At agad ko nang sinasabi, huwag kayong basta-basta nagdadala na kung ano-anong gamit dito. Ang bundok, may mga matang ayaw makita sa lente ng tao. Pasensya na po kayo sa kaibigan ko, Manong. Ako nga po pala si Mario. Ito naman po yung kaibigan ko si Ramil. Nandito lang po kami para kumuha ng mga picture sa photography contest ng kaibigan ko. Sorry po, instinct lang. Pero hindi ba't mas maganda kung may pakita yung ganda ng lugar na to? Hindi lahat na maganda ay dapat pinapakita. May mga bagay na nananahimik kasi. Dapat silang nananatiling nakatago. O ba'y pakialam ka sa kaibigan mo? Umalis na kayo habang maaga pa. Kinilabutan ako. Hindi ko alam kung bantayon o babala, pero sigurado ako, hindi siya basta matandang mga ngaso lang. Binuhat niya ulit ang baboy ramo at naglakad palayo, pero bago tuluyang nawala sa landas, ay lumingon pa siya. Huwag kayong pupunta sa kubo sa may silangan. Kapag nakita kayo roon, baka hindi na kayo makalabas. Ano ko yung ibig sabihin ni Manong? Kaya mo lang yung si Manong. Tignan mo. Oh, ganda ng contrast ng liwanag sa kaanino. Jackpot spot talaga to. Ano ko yung ibig sabihin ng mga marka na yan? Alam mo ang OA mo. Natural lang yan. Mga lumang hiwa ng itak. Huwag kang masyadong paranoid. Ari, tama na. Baka bumalik si Manong, mapagalitan pa tayo eh. Ano ka ba? Matandang suplado lang yun. Sigurado ko ayaw lang nun ng ibang tao dito. Paano kung concern lang talaga siya sa atin? Ay nako, isipin mo pare. Kapag nanalo ako dito, ibang level na to. Ibang level ng mga sponsor, exhibit, saka pangalan. Lahat ng sakripisyo ko dito sulit. Teka, hindi mo ba napansin yung parang aninong dumaan? Yung may mahabang buhok? Anino? Alam mo pare, ang ganda ng paligid para takutin mo yung sarili mo. Mabuti pa, bumalik na tayo sa tent. Bukas hanap ulit tayo ng magagandang spots. Pero hindi na ako maaaring magkamali pare. Buhok talaga yung nakita ko. Talagang may dumaan. Tara na. Alam mo ikaw, gutom lang yan. Dami mong sinasabi. Magdadapit hapon na nang umalis kami. Sa bawat hakbang namin pabalik sa tent, dala ko ang bigat ng pakiramdam sa paligid. Dumating kami sa tent namin. Si Ramil tuwang-tuwa sa makuha niya. Ako naman, hindi pa rin mapalagay. Ang mga babala ng mga matatanda at ang aninong nasilip ko sa kamera ni Ramil ay hindi maalis sa isip ko.
Ayos lang ba sa'yo yung noodles na hapunan, pare? Kahit ano, feeling ko nga busog na busog ako sa mga shots ko eh. Oh, tingnan mo. Talagang puspusan ang ginagawa mong yan sa contest, ah. Alam mo naman na matagal ko ng pangarap na makilala sa larangan ng photography. Ewan ko ba sa'yo, magaling ka rin naman eh. Pero ayaw mo sumasali sa mga ganitong contest. Masaya na ako sa simpleng pagkuha-kuha ng mga litrato. Basta kapag sikat ka na, huwag mo ako kakalimutan. Oo naman no, ikaw pa ba? Kahit hirap na hirap kang umakyat sa mga ganitong spot, sinasamahan mo pa rin ako. Sigurado na talaga ako sa pagkapanalo ko. Top shot material oh. Kita mo tong framing? Walang panama yung iba sa akin. Alam mo, mabuti pa kumain na muna tayo habang may liwanag pa para hindi natin magamit yung flashlight natin, pare. Teka. Kuha lang ako ng litrato nating dalawa ha, para may souvenir tayo bago ako sumikat. Oh, ayan. Perfect! Para sa tagumpay. Para sa tagumpay mo, pare! Pinilit kong ngumiti, pero sa totoo lang, mas nararamdaman ko ang lumalaking agwat sa pagitan naming dalawa. Ako na umaasa lang sa simpleng karanasan at siya naman handang lumaban para makilala. Pero masaya ako sa kanya dahil gusto ko siyang magtagumpay. Panalo na ako, panalo na! Sila yung tumayo. Kapir, pangalan ko nasa headline. Trophy, pangalan ko lahat. Nako, ako na talaga! Hanggang pa nag-iinip contest mo pa rin ang iniisip mo. Kikilalanin ako sa buong bansa. Ako ang mananalo. Naku, lahat talaga gagawin ko. Kakaiba ka talaga, pare. Alam kong gustong gusto mong manalo pero sana hindi ka magbago at lamunin ang kasikatan mo, ha? Nakita ko ang paghigpit ng yakap niya sa kanyang kamera na nakatabi sa kanyang pagtulog. Parang iyon na ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya. Hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot. Pero isang bagay lang ang malinaw, kahit sa panaginip. Nasa isip pa rin niya ang contest. Para bang nilamon na siya ng ambisyon na hindi na kayang abutin. Maagang nagising si Ramil. Oh, di na muna kita ginising kagad pare. Nag-aayos pa naman ako ng mga dadali nating gamit sa pag-akyat ulit sa bundok eh. Ayos lang. Sarap din naman ang tulog ko. Lamig. Yung nga lang medyo malamok. Oh, huwag kang mag-alala. Konting shots na lang para sa contest. Babalik na tayo ng Maynila. Alam mo ba, kagabi habang tulog ka, nagsasalita ka? Oh, ano? Ibig sabihin hanggang sa panaginip panalo ako? Kung alam mo lang kung gaano ka kaseryoso sa pagbanggit na panalo ko sa contest na yan at nasa iyo ang trophy. Kapag nakuha ko na mismo ang mga rare shot dito pare, sigurado talaga yung trophy sa akin. Kaya mo yan. Basta ako, nakasuporta lang ako sa'yo. Halika na. Mas maganda ang ilaw kapag umaga. Sa loob pa tayo ng bundok eh. Siguradong marami pang mas rare shot ang makukuha natin. Mas makapal ang puno sa bahagi ng napuntahan namin. Ang liwanag ng araw ay hirap makapasok, kaya't parang hating gabi ang paligid kahit umaga pa lang. Humahalimuyak ang amoy ng basang lupa at tuyong dahon. Habang si Ramil ay masaya at abala sa pagkuha ng litrato ng mga puno, dahon at mga insekto, pero sa bawat hakbang namin papasok, ramdam ko na ang pagbigat ng hangin. Mukhang uulan pa ata. Ilalabas ko lang yung cover ng camera ko. Baka mabasa eh. Sayang naman yung mga makukuha kong shots. Uy, pare, hanap na tayo masisilungan. Baka mamaya mas lalo pang lumakas yung ulan eh. Doon, Ramil! May bahay! Ako nakakatok. Tao po! May tao po ba dyan? Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa gitna ng bundok na to? Magandang umaga po. Mga taga Maynila kami. Naabutan lang kami ng malakas na ulan dito. Ito lang yung kubo ninyo yung nakita namin ng kaibigan ko na pwedeng silungan eh. Ding, sino yan?
Pasensya na po kayo, Lola. Pero kailangan lang po namin ng tulong ninyo. Makikisilong lang po sana kami kahit sandali. Lola, sige po. Kawawa naman sila basang-basa. Pwede naman silang manatili muna dito habang bumubuhos pa yung ulan. Hindi pwede, Apo. Hindi natin sila kilala. Baka may dalang kamalasan niyang mga yan. Pasensya na po, Lola. Makikisilong lang po kami sandali. Kapag humupa yung ulan, aalis na rin po kami kagad. Oo nga po. Huwag po kayo magalala. Hindi po kami mga masamang tao. Ako nga po pala si Mario. Ito naman po pala yung kaibigan ko si Ramil. Mga photographer po kami mula Maynila. Lola, sige na naman ho. Bihira lang ho may bumisita dito. Tsaka mukhang hindi naman sila masamang tao eh. Sige, pero tandaan nyo, kapag may narinig kayong kakaiba, wag na wag kayong lalabas. Naiintindihan ninyo. Napatingin ako kay Ramil. Naghihintay ng sagot. Pero tumangulang siya at ngumiti. Parang hindi iniintindi ang bigat ng babala. Ako naman ay nakaramdam ng kakaibang kilabot. Lalo na't dumadagundong ang kulog sa labas, sabay ng malakas na hangin. Maraming salamat po, Lola. Malaking tulong po ito sa amin. Ay, sige. Maupo muna kayo at ipagtitimpla ko kayo ng mainit na tsaa. Maraming salamat. Ano nga pala yung pangalan mo? Ako si Liningning at ang Lola Sean ko. Matagal na ba kayong naninirahan sa bundok ng Sierra Madre? Bakit mo naman natanong yan, Iho? Marami ka na bang alam tungkol sa bundok ng Sierra Madre? Sa katunayan nga po, ngayon lang po kami nagpunta ng kaibigan ko dito. May mga nagrekomenda lang po sa amin dito na dito rin makakakuha ng mga perfect shots para sa contest na sinalihan ko. Hindi nyo pa alam. Mapanganib ang ginagawa nyo. Binubulabog nyo. Sa pamamagitan na gamit na dala mo na yan, ang kalikasan. Ayaw niyo po bang makita ng ibang tao yung ganda ng bundok na to? Hindi lahat ng nakikita nyo sa bundok ay dapat isa publiko. Uminom muna kayo at nang mainitan ng sikmura nyo. Maraming salamat, Luningning. Tamang-tama to sa bumubuhos na ulan. Sakto tong tiyan na to. Ang galing mo palang kumuha ng litrato. Para bang kahit anong bagay nagiging maganda sa mga mata mo. Kung hindi mo na itatanong, isa sa pinakamagaling sa aming klase yan, si Ramil. Uy, hindi naman. Ang sekreto lang kasi dyan. Hanapin mo yung kwento sa likod ng bawat larawan. Kahit ulan o kahit dilim, may kwenta yun, oh. Kung ganon, ikaw pala ang taong nakakakita ng ganda sa gitna ng unos? Napatingin ako kay Lola Sean na tahimik lang pero parang hindi natutuwa sa nakita niya. Nakatitig siya kay Luningning at Ramil. Mahigpit ang hawak sa kanyang kwintas na may kakaibang simbolo. Hindi ko alam kung dahil sa ulan o may iba siyang kinatatakutan. Magdidilim na, hindi pa rin tumitila ang ulan. Paano yan, pare? Parang hindi tumitila ang ulan, ah. Kaya nga eh. Paano tayo babalik niyan sa tent? Halos hindi na natin makita yung daan dahil sa lakas ng ulan. Huwag kayo mag-alala, ipagpapaalam ko na lang kay Lola na dito na kayo magpalipas ng gabi. Naku, hindi ba nakakaya? Baka mamaya magalit ang lola mo dahil sa perwisyo namin. Ako nang bahala kay Lola. Saka mabait yan si Lola Sean. Pare, hindi mo ba napapansin parang hindi natatanggal yung balabal sa mukha ni Luningning? Ano ka ba? Iyaan mo lang. Baka ayaw niya lang pakita yung itsura niya. Kaya ganun. Pero naku, curious talaga ako sa itsura niya eh. Parang maganda. Bagay sa maamon niyang boses. Uy, huwag mo sabi. Parang siya yung mga hinahanap ko sa pagkumpleto ng rare shots ko. Tapos ang title ng obra, Hidden Gem of Sierra Madre. Ano sa tingin mo? Pwede, pero paano kung hindi siya pumayag? Lalo na si Lola Sion. Huwag mo nang bahala dyan. Basta makiride ka na lang, ha? Sige, pumapahayag na kung magpalipas kayo ng gabi. Pero tatandaan nyo na kapag nasa loob na kayo ng tulugan ninyo,
Huwag na kayong lalabas. Naiintindihan nyo ba? Naintindihan mo namin, Lola. Maraming salamat po sa pagpapatuloy. Madilim na ang paligid at bumubuhos pa rin ang malakas na ulan sa labas. Ang liwanag ng gasera lang ang nagsisilbing ilaw sa loob ng kubo. Ang sahig ay amoy baha at kahoy. Malamig ang simoy ng hangin. Umuusok pa ang sinaing at sabaw ng tinola na inilapag ni Lola Sean sa mesa. Amoy luya at dahon ng sili ang pumuno sa maliit na kubo. Ay sige, kumain muna kayo. Mainit pa ang niluto kong sabaw. Ang bango naman po yan, Lola. Rare moments din to. Simple pero may dating. Ano ka ba naman, pare? Pati pa naman pagkain. Rare moments yun, kaya hayaan mo na ako. Ayos pala dito, no? Natural vibes, perfect spot. Kung bukas maarawan, sigurado, jackpot shots tayo. Kain lang kayo para sa inyo talaga yan. Hindi ba kayo kakain ng lola mo? Hindi kami kumakain ni Lola sa gabi. Ganun ba? Nakakaya naman, pinagluto niyo pa kami. Ay, wala yun. Bisita kayo dito kaya hayaan yung kami na lang ni Lola ang maghanda para sa inyo. Sige na, ihahanda ko pa yung magiging kwarto nyo eh. Hindi ka ba dito natatakot, Ramil? Hindi. Astig nga eh. Kasi para tayo nasa isang makalumang mundo. Kung tapos na kayong kumain, pwede na kayong magpahinga. Sumunod kayo sa akin. Dito na kayo matulog. Pasensya na medyo masikip. Pero ligtas kayo dito kaysa sa ulan sa labas. Naku, nakakaya na nga eh. Nakakabala pa kami sa inyo. Walang anuman. Pahinga na kayo. Tandaan nyo, huwag kayong aalis dito. Ano man ang marinig nyo. Opo, Lola. Ano ka ba naman, pare? Bukas na nga yung camera mo. Parang hindi ka nakikinig sa kanila eh. Ano ka ba naman? Relax lang. Naiintindihan ko naman yung mga bili nila eh. Alam mo, mabuti pa magpahinga ka na. Lilinisin ko lang yung mga lente ko. Ipinikit ko na ang aking mga mata ng mga oras na yon. Pagod kasi ako sa maghapong paglalakad at paninermo ni Ramil sa pagkuha ng mga litrato. Pero kahit nakahiga na ako, ay hindi pa rin ako mapakali. May naririnig akong mahinang boses. Parang bulong. Hindi ko agad mawari kung saan nanggagaling. Litrato, contest. Ako na ang panalo. Ako na. Ano kayang tunog na yun? Parang kuko na kinakaladkad sa kawayan ah. Teka, mukhang makatulong tong butas na to. Ilalasihin niya na. Anong ginagawa niya sa binata? Yung dilim-dilim na. Diyos ko, hindi to isang imahinasyon lang. May kung ano sa labas. Aswang! May aswang! Delikadong buhay namin dito. Pero bakit parang kilala siya ni Lola Sion? Hindi na ako nakatulog pa ng gabing yon. Mabagal na pumasok ang liwanag ng araw sa pagitan ng mga kawayan ng dingding. Ramdam ko ang bigat ng mga mata ko dahil hindi na ako nakatulog matapos ang nakita ko kagabi. Si Ramil naman ay pupungas-pungas pang bumangon sa higaan. Sarap ng tulog ko, pare. Oh, bakit parang puyat ka? Ramil, may nakita ko kagabi. Hindi ako nagbibiro. May nilalang sa labas na para siyang aswang. Mukha siyang lobo na hindi ko maintindihan Mario pare. Alam mo, umagang-umaga pa lang, tigilan mo muna ako, ha? Kakagising ko lang. Alam mo, palagi ka na lang may ganyang drama eh. Lahat na lang kinakatakutan mo.
Nung nakarang araw, si Manong na nangangaso. Kagabi naman ito, aswang. Ano to, horror movie? Bahala ka. Kung ayaw mo maniwala. Alam mo, relax ka lang. Focus lang tayo sa contest. Kung ano man yung nakita mo, baka mamaya panaginip mo lang yun eh. Ngayon, mag-ayos ka na. Babalik na tayo sa tent. Nakatulog ba kayo ng maayos kagabi? Oo. Pero tong si Mario, ewan ko ba. Kung ano-ano na lang yung nakikita eh. Nakita? Anong nakita mo? Wala po, Lola. Baka guni-guni ko lang. Maraming salamat po pala sa pagpapasilong niyo sa amin. Oo nga po pala. Salamat po talaga ah. Jackpot na naman ako sa mga kuha ko kahapon sa lugar ninyo. Pero kailangan na po namin bumalik sa tinutuluyan namin eh. Baka nawala na yung mga gamit namin doon. Napatingin ako kay Luningning. Nakakunot ang noo niya. Parang gusto niyang magsalita pero piniling manahimik. Kita ko sa kanya ang lungkot. Parang bata na iniwan sa gitna ng ulan. Hindi ko alam kung dahil ba sa kabutihang ipinakita niya kagabi o dahil sa pagkahumaling niya kay Ramil. Babalik kami para magpasalamat ulit. Hindi namin makakalimutan ang kabutihan ninyo. Uy, seryoso ka pa talaga sa nakita mo kagabi? Baka naman guni-guni mo lang yun ha. Hindi ako nagbibiro, Ramil. Buhay na buhay nakikita ko. Yung ulo niya parang lobo. Tapos yung katawan niya tao. Pero ang matanda na yun parang Ay nako. Alam mo, baka pagod lang yan. Photography contest ang habol natin, hindi ka babalaghan ha? Oh, ayun. Nakita ko na yung tent natin. Mabuti na lang natatandaan ko pa yung daan pabalik. Oo nga eh. The best ka talaga. Siya nga pala, kailangan nating magtungo sa baryo para bumili na kailangan natin ha? Oo nga pala. Isa na lang itong noodle sa bag ko eh. Wala na tayo kakainin pa. At saka bilan na rin natin sila Luningning at saka yung lola niya ng mga dilata. Bilang pasasalamat na rin. Habang naglalakad kami patungo sa baryo, ay hindi pa rin mawala sa isip ko ang nakita ko kagabi. Isang nilalang na parang tao, pero may wangis ng hayop. Pumasok kami sa isang maliit na tindahan, at naroon ang ale na nagbabala sa amin nang dumating kami dito sa baryo. Magandang umaga po. Aba, kayo pala ulit. Hindi ba kayo natatakot na manatili sa paanan ng bundok? Ay, di naman ho. Sa katunayan nga po niyan, may nakilala pa kaming maglola sa looban ng bundok eh. Kagabi lang yon nang naabutan kami ng ulan. Mag-iingat kayo. Hindi lahat ay tao ang nakatira doon. May mga nilalak sa kagubatan na ginagaya ang anyo ng tao. Pero sa gabi, ibang anyo ang lumilitaw. Yun bang nakita ko kagabi? Kung nakita mo na, aba, ay huwag ka nang bumalik doon. Tandaan mo iho, may mga mata sa Sierra Madre na hindi dapat nakikita ng tao. Ay, naku, mga kwento lang yan. Pero salamat po ah. Bibili po kami ng bigas at tinapay, pati na rin mga dilata. Kung totoo ang sinasabi ng ale, anong ibig sabihin niya tungkol sa maglola na tinutuluyan natin kagabi? Naging mas marami ang katanungan sa aking isip. Habang kausap namin si Aling Deli, ang ginang na nagbabala sa amin na huwag kaming papasok sa bundok ng Sierra Madre dahil sa mga kakaibang kababalaghang nararanasan doon. Pero si Ramil, parang baliwala lang ang lahat at hindi man lang nag-aalala. Sigurado ka ba na babalik tayo kagad doon? Oo naman. Para maibigay na natin itong mga pasalubong natin bilang pasasalamat sa kanila. Teka, bakit parang natatakot ka? Dahil na naman ba dun sa aswang na nakita mo? Hindi naman. Baka kasi abutan na naman tayo ng ulan sa daan eh. Ano kaya kung kunin ko si Luningning na subject sa photoshoot ko? Para kasing siya yung kulang na subject sa piece ko eh. Ikaw ang bahala kung papayag si Luningning. At lalo na yung lola niya, no? Kakaiba kasi yung setup niya sa kanyang mga get-up ng itsurahan nila eh. Parang yung mga damitan nila parang pang katipunero ang mga datingan. Basta pre, sinasabi ko sa iyo okay lang naman yung pangarap mo pero huwag kang mang agrabyado ng kapwa mo. So ako naman to, hindi to pang agrabyado.
Art to. At isipin mo, malaking pangalan na makukuha natin kapag ka nanalo ako. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Pagdating sa kubo, nadatna namin nagwawalis sa bakuran si Lola Sean, habang si Luningning nasa gilid, tahimik na nakaupo at tila nakatanaw lang sa malayo. Bakit bumalik kayo? Anong sadya ninyo? Nagdala lang kami ng mga konting pagkain mula sa baryo. Pasensya na kung nakaabala kami sa inyo kahapon ha. Nagbalik kayo. At para sa amin ang mga ito? Oo, Luningning. Mag-iikot pa sana kami ulit ni Mario sa bandang roon para kumuha ng litrato. Ay, kung gano'n umalis na kayo, baka maabutan na naman kayo ng malakas na ulan. Maraming salamat sa pagkain. Lola naman, kakarating lang po nila eh. Saka ang ganda po ng araw ngayon kaya malayo pong umulan. Huwag matigas ang ulo mo, Ning. Ay, sobra na naitulong natin sa kanila. O nga, Luningning. Maya-maya rin naman bababa na kami. Natatakot kami, baka mamaya abutan pa kami ng ulan Pumasok muna kayo. Ipaghahanda ko kayo ng nilagang saging. Sige na, pumasok na kayo. Kundi lang dahil sa apo ko, hindi ako papayag na dumito pa kayo. Noong una, parang normal lang ang lahat. Pero habang mas tumatagal kaming nananatili sa kubo, mas lalo kong napapansin ang mga bagay na kakaiba. Napatingin ako kay Luningning, nakayuko siya habang nilalaro ang laylayan ng damit. Bigla kong napansin ang balahibo sa kanyang braso. Makapal, mas mahaba kesa sa normal. Buhok? Pasensya na, hindi kami sanay sa may bisita. Alam mo, Ning, ang ganda ng ilaw dito sa bintana. Bagay na bagay ka. Pwede bang isang kuha lang? Kahit isang simpleng portrait lang, Tama na yan, kamera na yan, iho. Hindi nga lahat ng bagay dapat ikinukunan ng larawan. Sige po, Lola. Sa susunod na lang po. Umalis na kaya tayo. Baka masyado na natin silang naaabala. Mauna na po kami ni Mario. Maraming salamat po ulit, ha. Baka sa susunod na lang, kapag hindi pa kayo uwi, mapapapayag ko si Lola na kuhaan mo ako ng litrato. Talaga? Gagawin mo yon? Oo, ako nang bahala kay Lola. Sige na, mag-ingat na kayo, Mario. Hindi ka lang maganda. Mabait at matulungin ka pa. Aasahan ko yan, ha. Naku, sana mapapayag mo si Lola Sion. Walang pagsidlan sa tuwa ang mukha ni Ramil nang sabihin ni Luningning na kukumbinsin niya ang kanyang lola para sa isang litrato ng dalaga. Kita ko rin ang kakaibang ngiti ng dalaga habang nakatitig kay Ramil. Narinig mo ba yun? Sinabi ni Ning na kukumbinsin niya si Lola. Jackpot, pare. Jackpot talaga. Mga pasaway talaga kayo! Hindi ba't nagbabala na ako? Anong ginawa ninyo sa silangang bahagi? Oh, relax lang po, Manong. Bumalik lang po kami para bumisita. Bumisita? Sino binisita ninyo? Si Lola Sion po at si Luningning, Manong. Ano? Ang maglolang kabot? Kubot? Ano po kubot, Manong? Hindi nyo ba alam kung sino pinaglalaroan ninyo? Ang talagang yun ay hindi lang basta tao. Ano ba naman to, Manong? Hindi tao si Luningning, anong tawag mo sa kanya? Aswang? Iho, ikaw. Nakikita ko sa mga mata mo, ramdam mo rin. Huwag ka magpapaloko sa ngiti ng kaibigan mo o sa ngiti ng dalaga. Baka mamaya pagsisihan mo. Hindi ako nakapagsalita sa mga oras na yon. Parang nanigas ang dila ko. At bago pa makasagot si Ramil, tinalikuran na kami ng matanda. Tumuloy ito sa masukal na daan. Muling bumigat ang dibdib ko. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa kanya. Nang gabing yun,
hindi ako makatulog. Isipin mo, kung papayag talaga si Ning, siguradong panalo na ako. Walang ibang makakakuha ng ganong subject. Rare at unique ang lifestyle. Malakas ang atak sa mga hurado. Mabuti pa matulog na tayo. Medyo inaantok na talaga ako eh. Basta agaan mo ang gising mo bukas para makabalik na tayo sa bahay ni Ning. Oo na. Sana nga lang hindi mo gamitin si Luningning sa pansarili mong interes, ha? Uy, hindi Totoong kabaitan ang pinapakita ko sa kanya, no? Tropi. Panalo na ako. Ning, ikaw ang susi. Ang mga larawan mo. Ramil, gising ka na ba? Ano naman ang pinagsasabi mo dyan? Ay, kailan ba matatapos ang pagkuha namin ng litrato dito? Gusto ko nang umuwi eh. Hanggang umaga gising ako, nakikinig lang sa bawat bulong ni Ramil. At bawat segundo, lalong bumibigat ang pakiramdam ko na may masamang naghihintay sa aming dalawa. Maaga akong nagtimpla ng kape at naupo sa labas ng tent habang nilalanghap ang sariwang hangin. Maaga mo naman ata. Hindi mo man lang ako ginising. Hindi ko tuloy nakunan yung ganda ng pagsikat ng araw. Umihili ka pa kasi kaya hindi na muna kita ginising. Oh, hindi ka na naman ba nakatulog? Bakit inaalala mo na naman yung sinabi ng matandang mga ngaso, ano? Paano ko totoo yung sinasabi nila? Na ano? Naso ang si Luningning at saka yung lola niya. Hindi ba mas maganda yon para sa kakaibang kukuhaan natin ng litrato? Yun ang mga kailangan ko. Ramil, baka kailangan na natin bumalik sa Maynila dahil marami ka naman ang nakuha ang litrato dito eh. Ano ka ba naman, Mario? Nagpapaniwala ka masyado sa kanila. Hindi sana kinain na nila tayo kung aswang sila. Lalo lang ako nagiging determinado na alamin kung ano yung totoo eh. Walang nakapigil sa kagustuhan ni Ramil na kuhaan ng litrato si Luningning kahit may mga taong nagbigay na sa amin ng babala. Walang bukang bibig siya kundi ang contest at kailangan na siya ang manalo. Agad kaming naglakad papunta sa bahay kubo ng maglola. Mario! Ramil! Napapayag ko na si Lola. Ayos na, wala na siyang pagtutol. Pwede na ako magpakuha ng litrato. Sigurado ka ba, Nig, sa gagawin mo? Makikita nila ang buong katauhan mo. Hindi lang sila, kundi ang buong mundo. Lola, panahon na rin ho. Panahon na siguro na malaman nilang may ganitong klaseng tao sa atin. Anong sinasabi ninyo? May tinatago ba kayo sa amin? May kakaibang sakit ako, Mario. Hindi ko alam kung kaya niyo pa akong tanggapin kapag nakita niyo na ako. Ang ganda ng liwanag dito sa bintana ninyo. Bagay na bagay ka. Sigurado ako magiging espesyal ang kuha. Sige, kung saan makakatulong sa'yo. Perfect! Ang ganda mo! Naku, Luningning, parang ikaw ang larawan na hinihintay ko mula noon pa. Ayos, isa pa. Ning, medyo tumagilid ka lang ng kote. Ganyan yan. Diyan na ganda. Tama ba yung ginagawa ko? Oo naman. Pakiawi lang ng konti yung buhok mo para makita yung buong mukha mo. Dahan-dahang inalis ni Luningning ang buhok na nakatabing sa mukha niya. At sa unang pagkakataon, bumungad sa amin ang kanyang buong itsura. Balot ng pinong buhok ang kanyang pisngi, liig at mga braso. Nakaramdam ako ng takot. Pero nang tingnan ko si Ramil, parang nagningning pa ang mga mata nito. Diyos ko, si Luningning ay nakita kong parang aso sa labas ng bahay nila. Nakakatakot ba ako? Hindi naman. Nagulat lang ako. Hindi ka dapat katakutan, Ning. Dahil isa kang obra ko. Pero kakaiba ako, Ramil. May sakit akong hypertrichosis.
Hindi ako normal na tao. Hindi ka ba natatakot sa akin? Ang ganda mo kaya. Hindi mo lang alam kung gaano ka ka-espesyal. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganitong kakaibang kagandahan. Sana hayaan mo ako ipakita sa mundo kung sino ka. Pero kapag nakita nila ako, baka pagtawanan lang nila ako at mas masakit pa. Katakutan nila ako. Hindi, Ning. Maniwala ka sa akin. Sa akin pa nga lang, sapat na eh. Wala akong ibang nakikita ko di isang dalagang napakaganda, napaka-unique, at walang halong takot at pagdududa. Salamat, Ramil. Matagal ko nang gustong maramdaman na may naniniwala sa akin. Hindi to maganda. Hindi ko alam kung anong binabalak mo, Ramil, pero papantayan kita. Sige, Ning. Huwag ka matakot. Tumingin ka lang dito sa lente, ha? Para bang ako lang yung kaharap mo. Siya nga yung nakita ko noon. Wala kang katulad. Alam mo, hindi to sumpa. Hindi to sakit, kundi isa tong hiwaga. Isang kayamanan na dapat nakikita ng mundo. Hindi pa ako nakakarinig ng ganyang salita. Lagi nila akong tinatago at palaging kinakatakutan. Pangako, Ning. Hindi ako aalis sa tabi mo. Hindi ako matatakot. Hindi kita iiwan para makita ko pa ang buong katauhan mo. Alam mo, sa mga mata ko, ikaw ang pinakamagandang nilalang na nakita ko. Hindi to tama. Ramil, niloloko mo siya eh. Nagpatuloy ang photoshoot. Kita ko ang unti-unting pagkahulog ng loob ni Ning sa matatamis na salita at mga pangako ni Ramil para makuha ang loob ng dalaga. Habang si Lola Shaw naman ay nasa labas ng bahay at abala sa ginagawa pero nakikiramdam sa mga nangyayari. Luningning, ano itong ginagawa mo? Lola, huwag niyo po siyang pagalitan. Isa siyang obra na kailangang makita ng mundo. Ramil, tama na. Sumasobra na yung ginagawa mo kay Ning eh. Masyado ka nang nilalamon ng ambisyon mong yan. Hindi mo alam ang pinaglalaruan mo, binata. Ang katauhang yan, kapag lubos na nasilayan ng iba, kapahamak ka ng kapalit. Lola patawarin niyo ako pero ngayon lang ako nakaramdam na tanggap ako eh. Ako po bahala sa kanya. Hindi siya mapapahamak. Poprotektahan ko siya. Hindi mo naiintindihan, binata. Ang pagtanggap na yan may kapalit. At kapag dumating ang oras na yon, baka hindi ko na mailigtas ang apo ko. Ramil, kailangan mo nang makinig kay Lola Sion. Hayaan mo nang mamuhay si Luningning na wala nakakaalam sa tunay niyang pagkatao. Aray naman. Hawak ko ng tropeyo. Oh. Bakit kailangan ko pang bitawan? Sayang yung pagkakataong to. Ramil! Saan ka pupunta? Hindi siya pwedeng pumasok pa sa loob ng bundok. Baka makita siya ng mga kubot. Kubot? Teka, nabasa ko ang tungkol sa mga nilalang na yan ah. Nila mo na ng ambisyon niya ang binatang yan. Kailangan ko habulin si Ramil. Sasama ko! Lola, kailangan nating mahabol si Ramil. Baka kung anong gawin sa kanya ng mga kubot. Hindi pwede, apo. Alam mong maging resulta pag nalaman ng mga kubot na may sakit ka. Naiintindihan mo ba? Sa puntong yon ay kasama ko na si Lola Shawn sa paghahanap kay Ramil sa pusod ng bundok. Naiwan naman si Luningning sa kanilang kubo dahil sa hindi ko pa rin naiintindihang rason ng kanyang lola kung bakit bawal makita ng mga kubot ang dalaga. Hangal na binata. Hindi niya alam na napakadelikado ng pusod ng bundok. Kaya naroon ang teritoryo ng mga kubot. Lola, ano po yun? May mga kubot sa paligid at siguradong narito ang kaibigan mo. Kayo ang hinahanap ko. Kayo ang obra ko. Boses ni Ramil yun ah, Lola. Ramil, tama na! Bitawan mo na yung camera mo! Papatayin ka nila! Hindi, Mario.
Sila ang sagot sa kakaiba kong obra para sa contest na sinasalihan ko. Nakunan ko na sila. Tiyak na yung panalo ko! Huwag niyong pakialaman ang mga bisita ko kung ayaw niyo hindi na makapamuhay sa bundok na ito. Hayaan mo na ako, Mario. Kailangan ko sila sa aking obra. Ramil, tama na. Alam kong may mabuti ka pa rin puso. Tigilan mo na to. Hindi ka tropeyo, tao ka. Wala na sila. Bumalik na tayo at baka naghihintay na ang apo ko. Tahimik kaming naglakad pabalik ng kubo ng maglola. Tahimik lang si Ramil at malalim ang iniisip. Habang ako naman, balot pa rin ng takot at pag-aalala kung talagang natuto ba siya sa mga nangyari. Nabutan namin na alalang-alala si Luningning kay Ramil. Buti na lang walang masamang nangyari sa'yo, Ramil. Salamat kay Lola Seo, natatakot sa kanya yung mga kubot na yun. Tandaan mo ito, binata. Yang hawak mo na yan. Kaya niyang kumuha ng larawan. Pero hindi lahat ng katotohanan ay dapat ipakita mo sa mundo. Kung mahalaga sa iyo ang apo ko, kung tunay na kaibigan ang tingin mo sa kanya, ingatan mo ang sikreto naming maglola. Naiintindihan ko po, Lola. Napapikit si Ramil nang hinahaplos ang kanyang kamera. Maya-maya ay tumango siya. Bagamat halata ko pa rin na may pagnanasa sa kanyang mga mata. Nagpatuloy ang katahimikan hanggang sa magpaalam kaming babalik na sa aming tent. Sigurado ko bang babalik na tayo ng Maynila? Oo. Sakto na rin itong mga nakuha kong litrato eh. Kung ganun, kailangan na natin magpaalam kay Lola Seo at Luningning bago tayo bumalik sa Maynila. Yan din ang binabala ko. Aakyat tayo ulit mamaya para magpaalam. Ay, naku. Sa wakas, makakaiga na rin ako na malambot na kama. At saan naman kayo pupunta? Matigas talaga ang mga ulo ninyo, ano? Huwag po kayo maglala, Manong. Ito na po ang huling araw namin sa bundok. Uuwi na po kami ng Maynila. Mabuti naman at wag na kayong papalik pa rito. At saka alam na po namin na may mga kubot sa bundok na ito. Kaya ayaw niyo pong magawi kami dito. Kung ganon, nakita at nakaharap nyo na mga aswang na kubo. Opo, Manong. At talagang masasabi namin sobrang nakakatakot sila. Pero may maglolang nagligtas po sa amin. At silang babalikan namin para magpaalam at magpasalamat. Maglolang ba'y kakaibang sakit ang apo? Kung ganon, nandun pa rin sila sa silangang bahagi. Opo, at hindi po sila masasamang tao, mababait po sila. Mukhang hindi nyo pa nga sila totoong kilala. O sige, mag-ingat kayo at wag ko na sana kayo makita pa ulit dito. Nagpatuloy kami sa pag-akyat sa bundok. Nadatna namin si Lola Sean na nagwawalis ng paligid habang nagpapausok naman sa kanilang lutuan si Luningning. Kita ko ang pagkunot ng noo ni Lola at kakaibang kislap ng mata at ngiti ni Ning kay Ramil. Ano na naman ang ginagawa nyo rito? Magandang umaga po, Lola. Magpapaalam lang po sana kami ni Ramil at babalik na po kami ng Maynila. Mabuti naman kung kanon. At sana'y huwag na rin kayong babalik pa rito. Alis na kayo? Oo, Ning. Salamat sa lahat ng pagkain ha. Sa pagtanggap niyo sa amin dito at higit sa lahat, salamat din dahil pinayagan mo kaming makilala ka. Nang higit pa sa nakikita ng iba. Pag umalis ka, baka hindi na kita makita. Baka makalimutan mo na ako. Hindi kita makakalimutan. Pangako ko sa'yo, babalik ako dito pagkatapos ng contest. Hindi bilang isang estranghero, kundi bilang taong kakampi mo. Babalik ka? Kahit ganito ko? Ano man ang anyo mo, ikaw pa rin ang nais kong makita sa likod ng mga lente. Hindi ako natatakot, no? Hindi ako lalayo. Ikaw ang larawan na hindi ko pagsasawaan.
Hindi ko alam kung galit o tuwa ang nararamdaman ko. Pero sa tono ni Ramil, alam kong hindi yun basta pangako lang. May halong pagnanasa at halong panlilinlang. At ang masakit pa, unti-unti nang nahuhulog ang loob ni Ning sa kanya. Sana lang hindi niloloko ng kaibigan mo ang apo ko. Hindi niya magugustuhan ang galit ko pag nagkataon. Babantayin ko po si Ramil, Lola Sion. Hindi ako papayag na lokohin niyo si Luningning. Siguruhin mo lang at ako ang makalaban ninyo. At isang pangako pa, Ning. Ang mga litrato mo mananatili lang sa akin. Lihim natin to, ha? Walang ibang makakakita kundi ako at ikaw. Hihintayin kita, Ramil. At kahit gaano katagal, hihintayin kita. Bumaba na kami ng bundok at hindi inaasahan ay nakita ko si Aling Deli na may kausap ng isang lalaki habang nakatalikod ito sa gawi namin. Si Ramil naman ay tahimik lang at malalim ang iniisip, pero may sumisilay na kakaibang ngiti. Oh, ayan na ang dalawang binatang hinahanap mo. Coach, bakit kayo nandito? Maiwan ko muna kayo at babalik ako sa tindahan ko. Maraming salamat, Gina. Ibalik mo na sa Maynila ang dalawang makulit na binatang yan. Lalo na yung matabilan, dila na yan. Mukhang sakit ka ng ulo ng mga lokal dito, ano? Hindi naman po, Coach. Teka, bakit po pala nandito kayo? Mag-aayos lang po sana kami ni Mario at babalik kami ng Maynila. Ano ba naman kayo? 2 araw na lang bago ang deadline. Wala kayong signal. Hindi ko kayo makontak. Akala ko nga, nahulog na kayo sa bundok. Relax lang, Coach. May mga nakuha akong perfect shot. Hindi masasayang ang pinunta namin dito. Bago kami bumalik ng Maynila, dumaan muna ako sa maliit na tindahan ni Aling Deli para bumili ng makakain habang nasa biyahe. Habang abala si Coach Tomas at Ramil sa pag-aayos ng gamit, ay nakita kong masama ang tingin ng mga lokal sa amin. Mabuti naman at uuwi na kayo. Sana'y wag na kayong bumalik pa sa bundok na yan. Hindi yan para sa lahat. Pasensya na po kayo kung nabulabog namin kayo dito sa lugar ninyo, ha. Kailangan lang po talaga namin ang kaibigan ko ng litrato para sa sinasalihan niyang contest. Sinabi ko na sa inyo nung una pa lang, hindi ligtas ang bundok na pinapasok ninyo. May mga nilalang sa bundok na hindi dapat ginagambala. Kung ano man ang nakita o nakunan ng kamera ng kasama mo, pagpapayaran niya yon. Mario, tara na! Naghihintay na sa sasakyan! Tandaan mo, iho, hindi lahat ng pangako ay ligtas to pa rin. Tinatakot kayo ng ginang na yun, ha? Mga lokal na walang ibang ginawa kundi ang magsabi ng mga matatalinhaga at makakahulugang salita. Masanay na kayo sa mga lokal na kagaya nila. Kahit sa bundok talaga, may ganyan. Mga pamahiin lang yun. Hindi natin kailangan matakot. Ang kailangan natin magandang obra. Pero hindi rin naman po masama na sundin natin yung mga babala nila, di ba? Basta ako, naamoy ko ng tagumpay. Yan naman talaga ako bilib sa'yo. Kaya hindi ako nagkamali na ikaw ang isa lang sa patimpala ko eh. Ngayon pa lang, congrats na sa'yo. Pero sana tuparin mo ang pinangako mo kay Luningning, ha? At sa lola niya. Alam ko, kaya relax ka lang. Masyado kang takot na takot sa kanila eh. Magdadapit hapon na at sa puntong iyon, doon ko naramdaman na parang may tinig na bumubulong sa akin na ang lahat ng ito'y hindi pa tapos. At ang larawang hawak ni Ramil ay simula pa lang ng mas malalim na kapahamakan. Ay, sa wakas! Namiss ko ng apartment ko. Ang kama ko! Ang amoy ng unan ko! Sana naman tuparin ni Ramil yung pinangako niya.
Sana ingatan niya ang katauhan at sikreto ng maglola. At dumating na nga ang araw ng kompetisyon. Malaki ang venue, maliwanag at punong-puno ng tao. May mga litratong nakasabit sa dingding na puro kakaibang kuha ng kalikasan, lungsod at mga tao. Nakatayo kami ni Coach Tomas sa gilid habang kinakabahan at sabik sa magiging resulta. Ano kayang obrang sinarli ni Ramil? Hindi ko rin po alam, Coach eh. Simula lang dumating tayo galing Sierra Madre eh. Hindi siya nagpakita ng kahit anong sample sa akin. Pasabog talaga yung kaibigan mo. Sigurado ako nararamdaman na niya yung pagkapanalo niya. Kaya mas gusto niyang siya na lang muna makakita ng mga obra niya. Oh, kung kayo na-anunsyo na ang nagwagi sa contest ha. Dahan-dahang inilantad ng mga hurado ang panel ng larawan at doon ko nakita ang mukha ni Luningning. Mga litratong ipinangako niyang hindi niya ipapakita sa publiko pero ngayon nakalantad na sa lahat. Napahawak ako sa dibdib ko nang biglang inanunsyo na si Ramil ang nag-uwi ng tropeyo. Ning! Salamat sa naniwala sa lahat ng kakayahan ko. Para to sa sining, sa katotohanan at sa mga kwento na kailangan ibahagi sa mundo. Katotohanan? Sa likod ng mga salitang yun, alam mong nagsinungaling ka. Hindi katotohanan ng dala mo kundi kataksilan. Ayop talaga sa diskarte ito kaibigan mo ano? Sigurado kung sisikat ang babaeng nasa larawan na yan. Kasabay na kasikatan ni Ramil. Pero nangako siya sa babaeng yan at sa lola niya na hindi ilalabas ang katauhan ni Ning. Hayaan mo na. Hindi na rin naman na kayo babalik sa bundok na yon eh. Oo, tignan mo. At least nanalo ang kaibigan mo. Sinasabi ko naman sa'yo, di ba? Rare subject si Ning. Wala nang tatalo pa sa mga obra ko. Lupit mo bata. Alam mo, hindi talaga ako nagkamali sa'yo. Pare, panalo tayo. Oh, hindi ba sulit lahat ng mga hirap natin sa bundok? Kita mo, sila mismo nagsasabi na hindi lang ganda, kundi kakaiba raw ang kuha ko. Oo nga. Pero bakit naman si Luningning ang ginamit mo? Hindi ako makapaniwala na hindi mo tinupad ang pangako mo sa kanila. Eh ano naman? Wala namang masama, saka hindi na nila yan malalaman. Kita mo kung gaano siya kaganda. Hindi ba ito rin naman ang pagkakataon para makita ng buong mundo kung sino siya? Hindi ito simpleng litrato, Ramil. Hindi mo lang siya basta kinuhaan. Pinakita mo ang katauhan niya, ang sikreto ng buong buhay niyang tinatago. Kung hindi siya nakumbinsi ng mga salita mo, hindi niya hayaan na makunan mo siya ng ganito. Pinangako ko sa kanya na aalagaan ko ang mga kuha at ginawa ko naman. Oh, tignan mo. Hindi ba't dito? Nakita siya ng mga tao na hindi lang bilang kakaiba, kundi bilang isang obra. Tanungin mo nga yung sarili mo, Ramil. Ginawa mo ba to para kay Ning? O para sa sarili mong ambisyon? Siguro pareho. Pero tandaan mo Mario, ako lang ang unang tumanggap sa kanya. At ako ang nangako na ipapakita ko ang ganda niya sa mundo. Sana nga hindi lang yan ang hawakan niya. Dahil kung hindi, baka ikaw ang maging sugat niya na hindi na niya kayang gamutin. Tama na nga yung usapan ninyo. Alam ninyo, mag-celebrate na lang tayo. Bilisan ninyo. Ramil, huwag mong kakalimutan. May pangako kang binitawan kay Luningning. Hindi siya basta modelo lang, umaasa siya sa pangako mo. Pangako, larawan lang ang kailangan ko at hindi siya. Wala ka talagang kwenta, Ramil. Naiwan akong mag-isa sa isang sulok. Pinakiramdaman ko ang aking sariling dibdib. Dama ko ang panguusig. May awa at may takot sa iniwan naming dalaga sa bundok. Naglakad ako palabas ng event hall dala ang mabigat na pasyang bumalik sa kubo ni Luningning at Lola Sean ng mag-isa. Lumipas ang ilang araw at naging abala sa mga proyekto si Ramil kaya hindi na kami nagkikita. Kung kaya niyang talikuran ang kanyang mga pangako, hindi ako. Pabalik ako para humingi sa kanilang kapatawaran. Magandang araw po sa inyo. Pasensya na po kung bumalik ako. Oh, ano namang ginagawa ninyo rito?
May dala na naman ba kayong sandamakmak na media para puntahan ang maglola sa bundok? Mga media? Paano nila nalaman na dito nakatira si Luningning? Imposibleng hindi mo alam. Sinabi ng mga media na ang kasama mo ang naglabas ng mga litrato tungkol sa dalagang apo ng matanda sa bundok. Gusto ko pang humingi ng tawad. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Hindi kasi kayo nakikinig. Oh, ayun, ang nangyari. Bumagsak kahapon ang media dito sa baryo para puntahan yung dalagang may kakaibang itsura. Kailangan ko silang protektahan. Tandaan mo, iho, may mga sakit na hindi dapat ginagalaw at may mga nilalang na hindi dapat sinusubukang ipakita sa buong mundo. At ang ginawa ng kaibigan mo, parang nagbukas siya ng sugat na matagal nang nakatagong pilit hinihilom. Agad akong nagpaalam kay Aling Deli at mabilis na umakyat sa bundok para hanapin ang maglola at humingi ng tawad sa ginawa ni Ramil sa kanila. Halos lakad takbo ang ginagawa ko at wala na akong pakialam sa mga kakaibang nararamdaman sa paligid. Anong nangyayari dito? Luningning! Lola Sion! Diyos ko, anong nangyayari dito? Hindi ito pwede mangyari. Kasalanan tong lahat ni Ramil. Mang Crispin! Ano ginagawa mo rito? Hinahanap ko po si Luningning at si Lola Sion. Umuwi ka na at makaabot ka pa ng mga kubot dito. Pero nasa po si Luningning at si Lola? Hindi ko alam. Sinugod sila ng mga taga-media. Mga photographer kagaya ng kasama mong binata noon. Pinilit niya kuhaan ng litrato ang dalaga. Wala silang pakialam sa kanila. Kaya tumakas ang dalawa at hindi ko na alam kung saan nagpunta. Talaga bang ginawa ni Ramil ang lahat ng to? Huwag ka ng bulag, binata. May mga taong gagawin ang lahat para sa kasikatan at pera. At isa na ron ang kaibigan mo. Hanapin ko sila. Kailangan ko sila makita. Ipagpabukas mo na lang ang paghahanap sa kanila. Tagali na. At kapag inabutan ka na ng dilim dito sa loob, sigurado ako magiging hapunan ka ng mga kubot. Bumaba kami ng bundok ni Mang Crispin. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari. Dahil sa mataas na ambisyon ni Ramil, nasira ang tahimik na buhay ng maglola. At ngayon ay nilagay pa sila sa alanganing sitwasyon. Agad akong tumawag kay Coach Tomas at ibinalita niyang may sakit si Ramil at tila kakaiba ang nangyayari sa kanyang balat. Pagpasensyahan mo na ang bahay kubo ko. Maliit lang pero sigurado naman na ligtas ka dito. Maraming salamat po. Nakakaya nga po dahil dito pa ako nakituloy sa inyo eh. Walang ano man yun. Ramdam ko kasi na hindi magaspang ang ugali mo. Kagaya na kaibigan mo. Pagpasensyahan niyo na po si Ramil, Mang Crispin. Talagang sa mga panahong napunta kami rito, seryoso siya sa kompetisyon kaya nagawa niya yung mga hindi maganda. Hindi lang basta media. Mga taong uhaw sa kakaiba. Walang respeto. Kaya umalis si Sion eh. Matagal na niyang iniiwas sinig sa mata ng mundo. Pero nabasag na. Kasalanan namin to. Kasalanan ko. Hindi ko man lang napigilan si Ramil. Hindi mo alam iyo. Matagal ko na kaibigan si Sion. Bata pala kami, alam ko na ang sumpa sa kanilang lahi. Lahi ng mga kubot. Ibig sabihin, kubot po si Lola Sion? Oo. Isinumpang lahi ng mga aswang. At ang pamilya ni Sion, mababait silang kubot. Pero dumaan na kapangyarihan sa kanya. Pero sa kanyang apo, iba ang nangyari. Si Luningning? Kaya po pala ibang itsura niya. Oo. Ang itsura niya ay dala ng isang sumpa. Dahil tumalikod sila bilang mga kubot. Ang buhok na tumutubo sa buong katawan niya ay patunay na isa siyang lahing kubot. Pero sinig, nagkaroon siya ng kakaibang sakit. Kaya pala ganun na lang kaming balaan ni Ramil. Ano po pala ang dapat kong gawin? Paano ko sila mahahanap? Kung talagang handa ka na iyo, may paraan. Pero tandaan mo,
Hindi lang kapatawaran ang hinihingi ng mga kagaya nila kundi buhay ang nakataya. Napatitig ako sa ilaw ng gasera. Parang sinisilaban ng takot at determinasyon ang puso ko dahil wala nang atrasan ang gagawin kong pagharap sa maglola para humingi ng tawad. Kinabukasan ay maaga akong nagising para umpisahan na ang paghahanap sa maglola kasama si Mang Crispin. Kung saan sila tumutuloy, doon madalas may usok. Sanay sisiyo na magtago pero kilala ko siya. Mang Crispin, may naamoy akong usok. Baka sila na yan. Mario? Ikaw na naman! Hindi pa rin kayo titigil! Lola Sian, nakikiusap ako. Hindi ako pumunta dito para saktan kayo. Gusto ko lang pong humingi ng kapatawaran sa ginawa ng kaibigan ko. Pero hindi na muli pang nagsalita si Lola Sean. Unti-unting gumagalaw ang kanyang buhok. Mahaba at humahampas sa lupa na parang mga latigo. Nagdilim ang paligid. Tila may malamig na hanging dumaan at naramdaman ko ang unti-unting pagpulupot nito sa paa ko. Mang Crispin! Siyan, ako to si Crispin. Puminahon ka, di siya kalaban. Pareho kayo. Traitor! Manloloko! Kaya tangkapin mo ito! Ah! Anong klase mo to? Bakit may mga sarili buhay? Lola! Lola, pakiusap, tama na! Hindi siya kagaya ni Ramil. Alam ko totoo ang pinakita niya sa ating kabutihan, Lola. Lahat sila pare-pareho. Dadalhin ka lang nila sa kasinungalingan at kapahaba ka na po. Lola, hindi siya si Ramil. Hindi siya traitor. Lola, tama na. Tama ang apo mo siyon. Magkaiba sila ng layunin sa apo mo. Si Mario ay mabait at may bukal na pusong maging kaibigan ng apo mo. At talagang nagtala ka pa ng kasamahan mo para tuluyang ipahamak ang apo ko. Mario! Lumabas si Coach Tomas. Hawak ang isang bag at kitang-kita ang pagod. Kasunod niya si Ramil, namumutla, pawis na pawis at halos hindi makalakad. Dumurugo na ang kanyang ilong at nanginginig ang mga kamay. Ramil? Mario, tulungan mo si Ramil. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa kanya. Ayan ang traitor. Ang nanira sa buhay namin. Ang gumamit sa apo ko. Nararapat lang na mamatay siya. Ano pa ginagawa niyo rito? Anong klaseng halimaw ang matandang yan? Lola, patawarin niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Tulungan. Kita mo naman, magaling pa rin pala akong gumawa ng sumpa sa mga kagaya mong masasamang tao. Ibig mong sabihin, ikaw ang gumawa sa akin ito? Nararapat lang yan sa'yo at kulang pa dahil ang gusto ko, mamatay ka na! Ramil! Walang ibang kaparusahan sa aming mga lahing kubot ang traitor na katulad mo. Lola, tama na ho! Huwag niyo silang saktan, Lola! Di, patawarin mo ako kung inalaman ako ng sobrang ambisyon ko. Tama si Lola. Walang kapatawaran sa lahi namin ang ginawa mo. Pero hindi ko hahayaang makagawa si Lola ng masama nang dahil sa'yo. Hayaan mo kamatayan ang ipataw ko sa kanya po. Yan ang nararapat sa kanya.
Nagsimulang lumakas ang hangin. Ang buhok ni Lola Sean ay parang mga ahas na handang sumunggab at nakapulupot pa rin sa akin. Habang si Luningning, nakaharang at nanginginig ngunit matatag. Si Ramil halos matumba sa panghihina. Pawisan, nangingitim ang ugat sa braso at leeg, palatandaan ng sumpa. Ikaw, Ramil, may mukha ka pang humarap sa akin matapos lahat ng ginawa mo. Lola Sion, patawarin niyo po ako. Alam ko nagkamali ako. Pero hindi ko alam na ganito pala kalala ang kasalanan ko sa inyo. Nagkamali? Ipinahamak mo ang apo ko. Sinira mo ang tiwala naming maglola. Lola Sion, hindi siya masamang tao. Nadala lang siya ng kanyang ambisyon. Lola Sion, patawarin niyo na po ako. Pakawalan niyo po ako sa sumpa. Araw-araw ko nararamdaman ang kamatayan sa loob ng katawan ko. Patawarin niyo po ako. Lola, baka naman oras na para dinggin siya. Hindi ba't itinuro niya sa akin na kahit ang sugatan, may pagkakataong maghilom? Hindi madali ang kapatawaran na po. Ang sumpa ay hindi basta matatangkal, lalo na kung hindi pa napatunayan ang pagsisisi. Pero si Mario, wala ko siya kasalanan, Lola. Nagkamali si Ramil pero hindi si Mario. Hindi lang ako dapat parusahan dito, ha? Kasampot ko yan si Mario eh. Simulat sa pool. Siya nga ang nagudyok sa akin na gamitin sining sa aking obra eh. Ano? Hindi totoo yung sinasabi mo, Ramil. Wala akong alam sa pinagsasabi mo, no? Ramil, tigilan mo na kasinungalingan mo. Huwag mo idamay si Mario sa mga maling desisyon mo. Hindi niya alam ang kalokohan mo. Traitor ka, Ramil. Ginamit mo si Luningning para sa pansarili mong ambisyon. Hindi! Pare-pareho lang kayo ba kasalanan? Huwag niyo nga gawing malinis si Mario. Gusto niya rin ang nangyari kay Luningning. Wala ka na bang ibang alam kundi ang manisi? Nagkamali ako sa pagkakakilala ko sa'yo. Nasa na masipag at mahusay na estudyante ko noon. Bakit kanya ka na ngayon? Tama na ang sisihan nyo. Lahat kayo ay may salang sa mata ko. Pare-parehas lang kayong mga tao. Mga traidor! Mas lumakas ang hangin sa paligid. Ang mga buhok ni Lola Sean ay nanatiling nakapulupot sa amin ni Ramil. Hindi ko alam kung mabubuhay pa ba ako ng sandaling yun dahil halos durugi na ng buhok ni Lola ang katawan ko. Ah! Lola, tama na! Wala akong kasalanan! Wag! Huwag niyo ako patayin! Lola! Lola, tama na! Hindi si Mario ang kaaway. Hindi siya katulad ni Ramil. Nakikita ko sa mga mata na hindi siya traidor, Lola. Nakikiusap ako sa inyo, tama na! Sion! Kumalba ka. Mas lalo mo pinahirapan ang apo mo. Kung papatayin mo sila ng wala kalaban-laban, para mo na rin tinanggap ang paratang na mga tao sa iyo noon. Hindi nyo naiintindihan. Pinagkatiwalaan ko ang mga tao noon. At niloko nila ako. Hindi ko hahayaang gawin ulit nila yan sa apo ko. Lola, hindi lahat ng tao pare-pareho. Si Mang Crispin, hindi ba matalik na kaibigan niyo siya? Alam niyo ba kung bakit ko kinamumuhian ng mga tao? Bago pa ay panganak si Ning, simpleng manggagamot ako. Tinulungan ko ang mga taga-baryo. Sumasama ako sa panggagamot, nag-aalay ng lunas. Pero nang mamatay ang isang batang, hindi ko mailigtas. Ako ang kanilang sinisi. Tinawag akong bruha, halimaw, aswang. Alam ko malaki ang kasalanan sa iyo ng mga taga-baryo, Sion. Pero tandaan mo na ako at ang pamilya ko ay hindi naniwala na masama ka. Pinasok nila ang naming tahanan. Sinunog ang asawa ko.
pinatay ang anak ko. At ako, pinagtangka ang pugutan ng ulo, pero hindi nila nagawa. Pinrotektahan ako ng sumpa ng mga kubot. At mula doon, sinumpa ko lahat ng tao. Lola Sion, hindi lahat ng tao ay kagaya ng mga gumawa sa'yo noon. Hindi ko kayang traidorin si Luningning. Sinungaling. Pare-pareho lang tayo may kasalanan dito. Kung hindi siya pumayag, wala ring litrato si Ning. Lola, hindi siya traidor. Pakiramdam ko siya lang ang tunay na nakakaintindi sa akin. Patuloy sa pag-iyak si Luningning habang nakaluhod sa harap ng kanyang lola. Habang ako naman, halos mawalan na ng hininga at malay sa higpit ng pagpulupot ng buhok ni lola. Si Ramil naman, nanlilisik ang mga mata. Nanginginig ang katawan dahil sa sumpa. Lola! Lola, maawa kayo. Pakawalan niyo na sila. Lola, tama na, Lola. Mario! Salamat, Lola Sion. Salamat, Luningning. Bakit siya pinakawalan mo? Ha? Ako ang kaibigan mo, Mario. Magkasama tayo pumunta dito. Dapat pareho lang tayo parusahan. Anong sinasabi mo? Hindi kita pinahama kahit kailan. Ikaw ang pumili kung nasan ka ngayon. Kaya ka pinakawalan dahil nagpapanggap ka lang mabuti. Pero alam mo may binabala ka rin masama kay Ning. Ikaw, hindi ka lang traitor. Puspusan ka ba ng kasinungalingan at kasakiman? Halos mawalan ng malay si Ramil nang unti-unting magkaroon ng sugat at lumabas ang mabahong amoy sa balat niya. Halos mapatid ang ugat sa liig sa kakasigaw dahil sa sakit. Hindi ko maiwasang hindi maawa sa kanya. Kahit masama pa rin ang ginawa niya sa akin, kaibigan ko pa rin si Ramil. Mario, ikaw ang dahilan kung bakit nangyayari sa akin to. Wala kang kwenta, kaibigan. Tama na, Ramil. Aminin mo na sa kanila na nagkasala ka at humingi ka ng kapatawaran kaysa manisig ka pa ng mga kasalanan mo. Tama ang sinabi niya. Huwag mo nang dagdagan pa ang kasalanan mo, binata. Magsisi ka. Oo na. Mali ako. Ako na ba'y kasalanan ng lahat pero nagawa ko lang yun dahil sa pangarap ko makilala sa buong mundo at ipakita ang magaganda kong obra. Kaya ang apo ko ang pinangabak mo. Binalaan na kita noon na huwag mong gagawin. Pero matigas ang ulo mo. At sakim ka sa kasikatan. Kaya tama lang sa'yo yan. Lolo Sion! Hindi ko na po kaya! Lola! Lola, maawa kayo. Pinapatawad ko na siya. Patatawarin mo siya matapos kang pagtaksilan. Oo, Lola. Sapagkat kung hindi ako magpapatawad, mas lalo lang lalaki ang galit natin sa kanya. Kaya tama na ho, pakawalan niyo na siya. Kung yan ang desisyon mo, Apo, tatanggapin ko. Pero huwag mong kalimutan, hindi lahat ng sugat ay naghihilom. Sandali, tutulungan ka namin. Kahit anong ginawa mo, hindi ka namin iiwan sa oras na ito. Hindi agad mawawala ang sakit ng pagtataksil mo. Pero mas mahalaga ang buhay mo. Maswerte ka pa rin, pinata ka. At mahal na mahal na sa iyo ang apo niya. Dahil kung hindi, makaabo ka na ngayon. Lumipas ang mga araw at linggo nang nakauwi kami ng Maynila. Unti-unti nang gumagaling ang mga sugat ni Ramil. Ang sumpang minsang bumaon sa kanyang laman ay naghilom. Ngunit ang mga sugat sa pagitan naming dalawa, hindi ganun kadaling maghilom. Magtatanghali na at binisita ko si Ramil sa apartment niya. At naroon din si Coach Tomas.
Inumin mo to. Makakatulong daw yan sa natitirang sakit, sabi ni Mang Crispin. Mario, alam kong ilang beses na ako humingi ng tawad pero alam kong hindi pa yun sapat. Sinira akong pagkakaibigan natin. Pinatawad na kita. Pero ang kapatawaran na hindi lagi katumbas ng pagbalik sa dati. Ang importante ngayon, natauhan ka na at humingi ka ng tawad. Masasahan ba't maghihilom din ang mga sugat ng bawat isa? Coach, Mario, salamat sa lahat. Siguro panahon na to para umuwi na ako sa amin sa Cebu. Bahala kong doon na lang tuluyan magpagaling. Kahit anong mangyari, parte ka ng alaala ko. Ingatan mong sarili mo doon, ha? Huwag mo sasayangin ang pagkakataon, Rabi. Gamitin mo ang mga natutunan mo dito para mas maging mabuting tao ka. Alam kong hindi na babalik sa dati ang samahan natin, Mario. Pero kahit ganon, dadaling ko lagi ang mga panahon na itinuring mo akong kapatid. Sana sa susunod na magkita tayo, wala na akong bitbit na pagkakamali, ah. Ingatan mo ang sarili mo. Sana totoo lahat ng mga pangakong binitawan mo simula ngayon. Salamat sa inyo. Hindi ko kayo makakalimutan. Kapag nakita ulit kayo nila Luningning at Lola Siyon, ihingi mo ako ng tawad sa kanila. Lubos na ako nagsisisi sa lahat ng mga nagawa ko. Tirik na ang araw ng umagang yon nang muli akong nakaapak sa baryo sa paanan ng Sierra Madre. Muli akong nakaakyat, hindi para manguha ng mga litrato, kundi para bisitahin ng maglola sa bundok, dala ang kaunting pasalubong para sa kanila. Ikaw na naman. Wala ka talagang kadala-dala, ano? Halos mapatay ka na ng matanda sa bundok. Holly! Ang kailangan nila ay tunay na kaibigan na tatanggap sa kanila. Kung ganon, baka ikaw na ka ang hinahanap ng maglola. Ingatan mo lang ang sarili mo. Maraming salamat po. Sige po, akit na po ulit ako sa bundok. Mario, bumalik ka. Sabi ko naman sa iyo, babalik ako eh. Teka, may dala akong konting pagkain sa inyo. Bakit ka pa bumalik? Hindi ba't sapat na ang lahat ng gulo? Lola Siyon, hindi po ako bumalik para manggulo. Gusto ko lang ipakita na seryoso ako sa pakikipagkaibigan kay Ning. Hindi ako katulad ng iba. Naalis kapag hindi na nila kailangan. Marami na akong nakita, Mario. At karamihan, lahat sila, panluloko ang dala. Pero ikaw, bumabalik ka pa rin. Baka nga iba ka. Sabi ko naman sa inyo mabuti si Mario, Lola. Nararamdaman ko sa puso ko na totoo siyang kaibigan. Lumipas ang mga taon. Nagpasya sina Lola Sean na lumipat ng ibang bayan. At alam ko na mas ligtas siya sa piling ng kanyang lola. Simula nun, nawala na ako ng balita sa kanya. At alam kong kahit magkalayo kami, mananatili pa rin siyang bahagi ng buhay ko. Sa kasalukuyan, hindi ako naging isang photographer. Mas pinili kong maging isang guro ng sining na nagtuturo ng kahalagahan at paggalang sa bawat nilalang. At sa puso ko, mananatiling larawan si Luningning, hindi para ipakita, kundi para alalahanin. Maraming salamat po sa pagpili ng kwento ko at hanggang dito na lamang. Sana'y napulutan nyo ito ng munting aral. Maraming salamat, Miss Soledad, at more power sa inyong channel.